Okay, good day mga ka-airsoft, good day mga kabigman. Another afternoon of unboxing ng ating mga unit. Another afternoon of unboxing ng mga unit ng mga ating ka-airsoft from different province. Okay mga ka-airsoft, magkakasama na naman po tayo para sa isang hapon na naman ng napakagandang araw. Okay, no? Nakikita nyo rito, tatlo yung i-unbox natin ngayon, tatlo yung i-review natin ngayon. Tatlo yung mga item natin for shipping papunta sa ating mga customer, papunta sa ating mga client mula sa iba't ibang lugar dito sa ating iba't ibang probinsya sa ating bansa, no? Okay? Shoutout ko lang muna Sir Jerry Ocampo. Tama ba ako? O tama, no? Sir Jerry of Pampanga, ang kanyang unit, the Costa Ludus. Yan. I-demo test fire natin, papaliwanag natin kung anong meron dito, kung anong special dito. Shout out, Sir Jed Baltasar of La Union. Okay, yun. Ay, sorry, mali akong dapat. Jed Baltasar of La Union, kahapon nakita niya yung vlog natin na ng Desert Eagle na Tactical Silver. Siyempre, hindi nagpahuli yung ating ka-airsoft. Gusto niya yung mas matikas. Okay, umorder siya sa atin ng Desert Eagle na ano to, na Deadpool Edition, no? Ganyan talaga yung kulay niyan mga ka-airsoft, na medyo parang rugged, parang gas, parang paano ba sabihin to? May mga stripes na gas, no, na smoke. Normal na ganyan ang itsura niyan kasi yan talaga ang forma niyang unit na yan, okay? Tapos, shoutout ko na lang Rodel Carpio. Ano to? Dolores, Quezon, okay. Si Rodel Carpio of Dolores, Quezon, the John Wick Pit Viper SRC, no? Meron tayong John Wick Pit Viper 4.3 na EMG. Meron tayong John Wick Pit Viper by the SRC. Okay. What good and special about this John Wick Pit Viper by SRC is napakaganda, upgraded na, naka-fixed barrel na, naka-hop-up rubber pa, hindi katulad nung sa mga iba-ibang unit dyan na hindi pa mga naka-upgrade. Ito naka-upgrade na. Ito yung kapatid ng John Wick Combat Master Babayaga, no? Kung familiar kayo, merong John Wick Combat Master na Babayaga. Ito yung halos kapatid nun. Alam nyo naman, pag ang tumira SRC, talagang quality, oh. Naka-fix outer barrel agad, no? So, definitely, maganda yung unit. Wala ka na problemahin. Talagang matikas na. So, wala ka nang gagalawin doon sa unit, no? Okay. Napakaganda nito mga ka-airsoft. Ito yung i-demo test fire natin ngayong araw na to. Kaya, stay tuned lang kayo dyan para makapagsimula tayo. Okay, shout out. Free shout out sa lahat ng ating mga ka-airsoft. Doon sa mga gusto magpa-shout out, type lang kayo sa ating comment section para mabati ko kayo, para masimulan kong mabati at masagot, ma-address yung mga katanungan ninyo, no? Kaya pag may tanong kayo, sensible, merong sense, kapupulutan ng aral, mas maganda itanong nyo, no? Padaanin nyo dyan sa comment section natin para hindi lang po kayo yung matuto, hindi lang kayo yung magkaroon ng kasagutan dun sa tanong, pati yung mga nakakanood, pati yung mga nakakarinig, matuto rin po, no? Pasensya na. Asa na? Okay, mamaya magki-question and answer tayo. Meron lang tayong bago natin simulan to, meron muna tayong sasagutin na katanungan, no? Okay. Ito, tanungin na. Big Man, parang masyadong napakalakas yata ng Desert Eagle na tinespire mo. At nakita ko rin sa YouTube, lahat ba halos ng Desert Eagle ay nasa 500 and below ang FPS? Yan, totoo yun, no? Yes, mga ka-airsoft, no? Halos lahat ng Desert Eagle nasa 500 and below ang FPS. Well, in fact,
ang pinakamalakas na Desert Eagle na i-chrono ko, na i-test ko is umaabot ng 540 to 560. Malakas talaga ang Desert Eagle dahil sa angking niyang laki, di ba? Just imagine na lang. Imagine ninyo ha. Kung yung isang pistol ganito kalaki tapos mahina siya, napakapangit niya, di ba? Kung yung isang pistol ganito kalaki tapos mahina siya, malamang walang bibili sa kanya. Hindi siya tatangkilikin kasi hindi siya matikas. Di ba? Anything na malaki, kahit halimbawa, di ba? Halimbawa pagdating sa sasakyan, di ba? Yung mga van, yung mga SUV, di ba? Ang lalakas ng makina kasi malalaki sila, di ba? Hindi naman pwedeng kabitan ng maliit na makina yung mga van, yung mga SUV. Hindi sila pwedeng kabitan ng maliit na makina kasi sayang, di ba? Sayang sila. Kumbaga, imbis na paano ba sabihin to? Imbis na tatangkilikin sila, hindi sila tatangkilikin kung maliit ang makina ng mga SUV, no? Kaya ito, Desert Eagle, malakas talaga siya, ang FPS niya, dahil nga malaki siya. Lalo na kung mai-upgrade natin yung Desert Eagle, di ba? Kung mai-tune natin, tapos i-upgrade natin yung secret upgrade na ginagawa natin para mapataas yung FPS, lalong mas malakas siya. Kaya lang, syempre, kaakibat ng sobrang paglakas, syempre mas magastos, mas high maintenance, lalo na pagdating sa hangin, di ba? Syempre, alam niyo naman, yung hangin, hindi naman ordinary air yung ginagamit natin na gas na ginagamit sa ating mga airsoft. Gumagamit tayo ng green gas, which is yung green gas, binibili. Hindi katulad ng hangin na tulad nito, hangin na sinisingot natin, hangin na nalalanghap natin para mabuhay. Hindi natin binibili, hindi natin binabayaran, di ba? Yan. Kaya, yun, mga ka-airsoft, para masagot ko yung tanong ng ating ka-airsoft, malakas ba talaga ang Desert Eagle? Lahat ba nasa 500 and below? Yes. No? Ang pinakamataas na Desert Eagle na na-chrono ko, nag-chrono siya ng 540 to 560. Ang pinakamababa naman na na-chrono kong Desert Eagle is 420. Yan na. Tandang-tanda ko yan kasi kabisado natin yung result ng Desert Eagle. Kasi isa tayo sa unang shop na nag-cater ng mga Desert Eagle, di ba? Kumbaga Desert Eagle, 1:1 cup. Ganito, no? Iba kasi yung mga ka-airsoft, no? Iba yung mga airsoft na fully licensed. Pag sinabing fully licensed, meron talaga silang katambal na kamukhang-kamukha sa tunay, sa live. Meron talaga silang kakambal na kamukhang-kamukha dun sa real gun. Yan ang mga tinatawag na fully licensed, no? Ibig sabihin, lisensyado yung manufacturer ng mag-manufacture ng airsoft na katulad ng tunay kasi binigyan sila ng otorisasyon nung original na company na gumawa ng tunay na i-replica sa airsoft. Okay? Kaya yun ang fully licensed. Masarap gumamit ng mga fully licensed na barrel kasi talagang kamukha siya ng tunay. Hindi tulad ng iba, mga customized. Medyo mahirap kasi pag i-unit customize kasi syempre in-customize, minodify, kinonvert, medyo pangit pag may mga conversion. Pero pag original yung unit, yun ang mas maganda. Point of view ko yun ha. Depende kayo, kung gusto nyo mag-customize, walang problema yan, no? Okay, Jeff De La Vega. Yung magazine ng Beretta ko lagi na lang may leak. Sasaksakan ng gas. Kaysa papaayos ko ulit, bibili sana sa iyo ng magazine. Hindi ko nabasa, nawala. Ayun, ng magazine. Magkano po? Jeff De La Vega, sir, mag-message ka para para ma-address yung problema mo, no? Okay, hello, may CC Shadow 2 na orange kayo. Yes, meron po kami. Fully upgraded, napakaganda, na fine tuning, na trigger job. San ka pa? Okay, no? Meron kami, no? Meron kami. Yung amin hindi ordinaryong shadow Yung amin hindi ordinaryong shadow na tulad ng iba. Yung sa amin upgraded na. Bukod sa upgraded na i-fine tuning na at
trigger job na rin, no? Nakita nyo naman, kung makikita nyo yung mga vlog natin, yung Shadow 2, matipid na sa gas yan, napatipid pa natin, no? Minsan tayong naglagay ng 2 seconds, 100 plus rounds ang inabot ng 2 seconds natin. Nakakagulat, nakakapagtaka, napakaganda ng naging resulta. Okay? Big Man, good PM po. Ano po ba unit sa mga pistol yung replica ng tunay? Marami po yan, Sir Rex Leasing. Mostly ang kinikater natin is yung mga replica ng tunay, 'di ba? Kita niyo hindi tayo nagbebenta nung 7.0 high kappa dragon. Hindi tayo nagbebenta niyan kasi wala naman sa tunay niyan eh, 'di ba? Mostly ang binebenta natin yung mga realistic, yung meron talagang kakambal dun sa tunay. Tulad niyan, Desert Eagle, oh. Desert Eagle, meron talagang tunay niyan. Ang high kappa dragon 7.0, meron bang tunay na baril na high kappa dragon 7.0? Wala. Kaya hindi tayo nagbebenta niyan, no? Tapos John Wick, oh, kita nyo, meron naman talaga sa John Wick, di ba? May Beretta, oh, may tunay na Beretta. Meron tayong binebentang staccato, oh, di ba? Merong staccato sa tunay, sa real gun, di ba? Infinity, oh, mga race gun ng Infinity, meron, di ba? Ayan, Glock, oh, yan, meron tayo, basta lahat ng meron dito is may replica sa tunay. Yung iba hindi naman fully licensed but still kamukha niya yung tunay. Hindi tayo nagbebenta ng mga high kappa dragon 7.0. Hindi tayo nagbebenta ng mga ganun. Pasensya na, no? Ang dami kasi nag-i-inquire nun kung pwede raw i-fix barrel yon. Ang sinasagot lang natin, kausapin muna nila, makipag-ugnayan muna sila dun sa binilan nila kung meron silang available na fix barrel nun. Okay? Kasi hindi tayo nagbebenta ng corny yun eh. Biruin mo nga haba-haba, di ba? Wala namang nilabas talaga sa tunay niyan. Kaya hindi natin pwedeng i-cater yan kasi magiging katawa-tawa eh. Yun po ba Beretta 2011, malakas po ba na unit? Hindi mo pwede i-compare si Beretta at 2011. Kasi si Beretta, kung nakakaintindi ka sa mundo ng tunay na baril, ay 9mm. While si 2011, mga caliber 45 mostly yan. Okay? Kaya hindi natin pwede ikumpara ang lakas ni Beretta kay 2011 kasi talagang mas malakas sa mga 2011 compare mo kay Beretta. Okay? Yun, no? Tapos, baka may tanong pa kayo para masagot natin ng dire-diretso, no? Ito, meron pang tanong dito, no? Big Man, wala bang full metal ng Glock? Okay, nasagot ko na to nung nakaraan pero sagutin ulit natin. Yes, walang full metal ng Glock. Kahit yung tunay, talagang hard polymer lang, no? Yung Glock nakilala sa pagiging lightweight na barrel. Nakilala sila sa pagiging lightweight, yet effective sila sa pag-disable, sa pagbibigay babala dun sa mga magnanakaw, no? Sa mga magnanakaw, sa mga gumagawa ng mali. Kumbaga, yun yung naging effective dun ng Glock kasi syempre pag binaril mo yung magnanakaw, yung addict or yung someone, wala ka namang intention patayin siya, di ba? Ang gusto mo lang is mapigilan yung ginagawa niya. Yun, naging effective dun ng Glock kasi hindi niya kayang patayin yung mismong gumagawa ng masama, 'di ba? Magnanakaw, yung addict, yung rapist, hindi niya kayang patayin, not unless syempre binaril mo sa ulo, not unless syempre naubusan na ng dugo, no? Pero on the spot, hindi siya tulad ng mga bala ng mga caliber 45 or ng mga Desert Eagle. Hindi siya tulad ng bala nun na talagang kayang pumatay on the spot dahil sa lalakas nila. Okay? Yun. Mas maganda yung nagtatanong para meron kayong bit-bit na kaalaman bago kayo sumabak, bago kayo bumili ng airsoft. Tama, di ba?
Ayun. Again, uulitin ko lang, no. Yung airsoft namin is iba doon sa airsoft ng iba. Kasi yung airsoft namin, hindi lang basta from the supplier is binebenta. Yung airsoft namin is na ipa-fine tuning na i-upgrade na ng fixed outer barrel, na iti-trigger job na rin, lightening of trigger, napapatipid na sa gas. 'Di ba? Maraming dinaanan pa yung unit para maging perfect. Yung mga unit normally may mga glitch. Normally may mga imperfections yan. Pero dahil nga kinokorek yun, pag kinorek mo yung imperfections, mas lalo kang magiging masaya sa paglalaro ng airsoft, di ba? Kumbaga, kung may imperfection siya, masisira siya, hindi na siya mas maiiwasang masira dahil na-correct na antimano yung glitch, di ba? Okay mga ka-airsoft, let's review and unbox. Unit ng ating ka-airsoft, Jerry Ocampo of Angeles, Pampanga. This is the Costa Ludus. Lately, inuulan tayo ng mga ka-airsoft ng mga buyer from Pampanga, no? Different part of Pampanga, San Fernando, Pampanga, Pandakaki, Pampanga, Mabalacat, Pampanga, Magalang, Pampanga, Angeles, Pampanga, Margot, etc. etc. Inuulan tayo, ang dami nila ng mga taga Pampanga. Okay? So, this is the unit, the 2011 SDI Costa Ludus. What is good and special about this? Naka-fixed barrel na, naka-compensator pa, naka-hammer pad protection, naka-hop-up rubber pa. Lahat nandito, lahat present, mag-e-enjoy ka ng gusto sa unit na ito, no? Okay, meron lang konting pagkakaano, makikita nyo, 4.3 itong John Wick natin, halos pares lang sila, 4.3 sila parehas, no? Hindi katulad ng mga 5.1 na mas mahaba ng bahagya. Ibig sabihin ng bahagya, mas mahaba ng konti. 4.3, compare mo sa 5.1, syempre, mas malakas pa rin ang 5.1, pero hindi na magpapahuli ang 4.3. Okay? Yun, powered by a high kappa magazine. Kung makikita ninyo, high kappa yung magazine niya. So, napakadali, napaka-universal, sabi nga, di ba? Yung high kappa, fit to all magazine na yun eh. Ano siya pinag-ito? 155. Bakit yan? No? Yung halos yung mga high kappa, universal yan. Pag sinabing universal, pare-parehas, no? Pare-parehas, lahat halos pare-parehas. Meron lang pagkakaiba saan? Pagdating dun sa mga nozzle, sa mga inlet valve, no? Yun lang ang pagkakaiba nila. Pero on the first look, kung titignan mo, parehas yan. Magkakaparehas. Papasok dun sa isa, papasok dun sa isa, pero yun nga lang, pwedeng hindi gumana dun sa isa or dun sa isa, and vice versa. Okay? So, mga ka-airsoft, lagyan natin ng silicone oil. Siyempre, number 1, ang output valve. Okay, after that, lagyan rin natin ng inlet valve. Slide lang, then spray. Okay. After that, gas tayo. Ginagamit natin sa Costa Ludus, huwag gagamit ng 14, always 12 lang po ang gagamitin. Okay? Isakto natin sa valve, then press down. 1, 2, okay. After that, syempre, maglalagay tayo ng bala using a reloader. Kung wala kang reloader, okay lang naman. Ang problema nga lang, syempre, mas mahirap maglagay ng bala. Pero pag may reloader ka, hatak pababa, put your right thumb here, then pump lang po tayo. Okay, after that, kalugin natin. Make sure na walang bungi para mas solid yung bala, di ba? Okay, then pasok sa kasamunan natin to. Then lagyan natin ng oil. Syempre, number 1, the slide stopper and the nozzle. Okay. Slide stopper din. Okay. Release, then rest. Pasok sa unit. Kasa, ready to fire. Lucas, firing. Sarap. Okay, firing. Parang labo. Open bolt. Open bolt mga airsoft kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger.
2 seconds nilagay natin, meron pa rin siyang laman. Lagyan pa natin para makaisa pa tayo, no? Okay. Hindi na natin po, ano, 2011 STI, Costa Ludus, pasok, kasa, ready to fire, firing! Naubusan, sorry. Na-excite tayo kasi, hindi na natin ginasan eh. Okay, again. 2011, Costa Ludus, pasok, kasa, ready to fire, firing. Open bolt, wala ng bala. Next thing to do, release magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Unit na natin kay Airsoft, going, Angeles, Pampanga, kay Sir Jerry Ocampo. Costa Ludus, 2011. Okay? Bag, ihilera mo na, ha? Para maipak na. Okay, next unit natin, no? Unit ng ating ka-Airsoft, si Mr. Baltasar. Jed Baltasar of La Union. Okay, ito yung unit niya. Yung kahapon, nainggit siya, no? Kasi, ano yun? Tactical version silver ng Desert Eagle. Sabi niya sa akin, Big Man, gusto ko yung kahapon, ano ba yung mas matikas doon? Eh di syempre, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Ibibigay na natin, isasuggest na natin yung ano yung mas malakas doon. Ay, ano yung mas matikas doon. Syempre, the Deadpool edition of the Desert Eagle. Okay, no? Deadpool edition, makikita nyo may mga bandal, may mga sulat-sulat, may mga detalye na color red, merong black and red combination plus mga gas. Normal po yan, hindi namin sinadya yan, hindi namin nilagay yan, ganyan po talaga ang kulay niyan, okay? So, ngayon, start tayo, release the magazine. Okay. Ang Desert Eagle, kakaiba yan pag niloloadan, gumagamit ng reloading stick. Pump lang natin, meron nakalagay dyan na guwit, 5, 10, 15, ibig sabihin, 15 bibis na yan, no? Ngayon, may pusher na tinatawag, pasok mo lang, then push. As easy as that, tapos na, di ba? Ngayon, dagdagan pa natin, no? Dagdagan pa natin ng 10, okay? Kasi ang maximum rounds na pwede sa isang magazine ng Desert Eagle ay 30 rounds. Pero, lagyan lang natin ng 25. Bakit lalagyan mo lang ng 25, Big Man? Kasi ayaw nating mapuno, ayaw nating masira yung spring niya. Ba't ayaw nang pumasok, bumara? Okay, ayaw natin yun. Ayaw. Okay, huwag na natin punuin. Okay, ngayon, sa Desert Eagle, mga ka-Airsoft, pwede ang 12 kg, pwede ang 14 kg, pero hindi pwede ang CO2. Sa 12 kg pa lang, solve ka na, dahil super lakas na niya. Sa 14 kg, mas solve ka. Grabe ang lakas, no? Ngayon, gamit muna tayo ng 12, upside down, pwesto, then press down. 1, 2, 3. 3 seconds, nilalagay natin kay Desert Eagle kasi malaki siya. Siyempre, dahil nga malaki siya, mas nangangailangan siya ng malaking gas, di ba? Di ba? Sa sasakyan, mas malaki sa sasakyan mo, mas malaki yung makina, mas malakas ang consumption niya kesa dun sa mga mas maliliit na makina ng sasakyan, di ba? Okay, ngayon, kasa natin to, ilak manually din, lagyan natin ng oil sa nozzle. Yun, okay, then release, then rest. Grabe, lakas, ang laki talaga. Sir Jed Baltasar, the Desert Eagle, the Lord of all Pistol, Deadpool Edition. Pasok, asa, ready to fire, firing! Open bolt kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Ang lakas. Nakakagulanta. Grabe. Nagtatalsikan yun lang story sa bibig ko. Another set of rounds. Mag-fire pa tayo. Konti pa. Gusto kong makita ninyo, no? Yung lakas at tikas talaga nitong unit na to. Okay, Lucas, ikaw mag-fire.
Okay. Pasok. Kasa. Papayag si Lucas. Mga ka-airsoft, huwag nyo expect na mura yung Desert Eagle, ha. Tandaan nyo, walang maganda, walang matikas, walang malakas na mura, no? Lahat yan may kaukulang presyo. Okay. Release, open bolt kasi wala ng bala. Release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Ready for shipping, Jed Baltasar of La Union. Okay. Make sure, sa Desert Eagle, hindi nyo makikita kung wala kasing opening para makita nyo kung may bala pa or wala. Dito nyo lang sa ibabaw mapapansin. Pag wala ng bala dyan, ibig sabihin wala na. Tapos, pag itatabi nyo yung unit, make sure na walang lamang hangin. Pasinawin. Dami. Okay, Lucas, pakipunasin yung excess oil. Okay. Next unit natin. But before that, bago natin i-demo yung last natin na unit, no? From our gentleman from Dolores, Quezon, no? Ito na po. Pero babasa muna ako, no? Ganyan ata yung order ko. Lapit na uwi. Eric Galang. May order ka ba, Sir Eric? Pa-shoutout, Boss Big Man, Eric Galang, no? Hello, Sir Eric Galang, no? Boss, paano pag matagal na stock unit, may chance ba na may sira ang unit? For example, 1 year. Kung yung unit mo, tinabi mo naman ng maayos, wala namang kung tinabi mo siya na maayos, bago mo iwanan, malamang sa malamang, wala namang gumagalaw, wala namang magiging problema niyan. Maliban lang ang magazine. Kung yung unit mo tinabi mong may hangin, malamang pagbalik mo sira na yan, no? Kung yung unit mo tinabi mo hindi mo in-spray ng silicone oil, malamang sira yan. Malamang may singaw yan. Pero kung yung unit mo bago mo itabi, pinunasan mo, nilagyan mo ng silicone oil, yung dapat lagyan, yung magazine mo, pinasingaw mo, yung magazine mo, walang bala nung tinabi mo, yung magazine mo, nilagyan mo ng silicone oil bago mo itabi, for sure, 2 years, 3 years, bago mo siya balikan, gumagana pa rin yan, wala kang problema. Pero kung hindi mo sinunod yung mga bagay na yon, naniwala kasi sa sinasabi ng kapitbahay mo, ni Pedro, na wala namang basihan, wala namang batayan, at wala namang malalim na kaalaman sa airsoft, malamang sira na yan. Malamang may tagas na yan, malamang meron ng problema yan. Pero kung ang sinunod mo, yung sinasabi natin, malamang sa malamang, hindi ka magkakaproblema sa unit mo. Okay? Thank you. Sana nasagot ko yung tanong ng ating ka-airsoft, no? Okay, si Sir Ivan Parse, no? Okay, no? Okay. Okay, mga ka-airsoft, yung mga nag-share natin live video, thank you sa mga hindi pa nag-share. Pa-share po ang natin live video. Okay, what I'm holding right now is the John Wick Pit Viper. Kung tawagin nila to is Night Viper, no? Kung hindi nila tinatawag na to na Pit Viper, Night Viper ang tawag nila rito. What is good and special about this unit, napakatigas nito kasi CNC aluminum ang mismong slide niya. Hindi katulad nung other version ng mga John Wick Pit Viper, mga cast aluminum lang yon, no? Kumbaga nilusaw, pinagsama-sama, recycled aluminum, magkakasama, no? Ang nasirang sandok, nasirang kawali, coke in can, nilusaw para maging liquid alloy, tapos iminolde, yun yung cast, no? Minolde. Pero ito kasi CNC, pag sinabing CNC, virgin na material na aluminum, then inukit ng laser, inukit ng machine, kaya nabuo ito, no? Kaya magkaiba ang klase nun, magkaiba ang tibay nun, okay? So this is the Night Viper of the John Wick edition ng SRC. What is good and special about this? Naka-fix outer barrel na, wala ka ng problema.
naka half up rubber pa. Ayan, kung makikita nyo yung inner, yung internal, kung makikita nyo yung inner, yung kaloob-looban, color gray. Ibig sabihin, pag color gray, hindi na siya ordinaryong half up rubber, upgraded na siya. Plus, ano pa ba mga ano natin? Meron na rin siyang, syempre, hindi mawawala, merong magwell, naka-optic optic na sight sa front at saka naka-fix rear sight, no? Hindi siya tulad ng iba bomber sight, pero siya fix, no? Tapos maganda siya, naka-competition trigger, okay, hindi pa naka-bypass, okay? May beaver tail, syempre may hammer, and powered by a high kappa magazine. Okay? Ngayon, lagay tayo ng silicone oil. Press the valve, then spray ng oil. Okay. After that, leave it for some time mga ka-airsoft. Hayaan nyo makapasok. Tapos, lagay tayo ng gas. Ganun pa man, ang unit na to is capable of 12 kg and 14 kg but not CO2. Okay? Upside down, gamit tayong 14 kg, itutok, then press down. 1 and 2. 2 seconds is sobra-sobra para sa isang full rounds kasi itong unit na to, naka-fine tuning, naka-trigger job. Ganun pa rin, part pa rin ng lifetime warranty, free service pa rin, free tuning ulit, free adjustment of the trigger assembly, hammer set, beaver tail, free lang lahat yan, free maintenance every month. Punta lang kayo, dalhin nyo lang rito. Okay? Libre lang yan, libre lang sa atin yan. Para makakasigurado tayo na yung unit natin mananatiling maganda at syempre matikas pa rin, di ba? Okay, pasok sa unit. Kasa. Ay, ulit. Intro muna natin. Lagyan natin pa ng bala. Okay. Okay mga ka-airsoft, this is the SRC Night Viper 2011 STI 4.3 by the SRC. Pasok, kasa. Ready to fire. Firing! Open bolt, wala nang bala. Next thing to do, release the magazine, then the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Yun. Sarap, di ba? Yan ang mga unit natin. Kita nyo naman, nag-demo and test fire tayo ng 3 unit, no? Yan ang mga unit na ipapaship natin sa ating ka-airsoft, sa ating mga customer from different province. Dolores, Quezon, La Union, San Fernando, La Union ba? San Fernando, La Union, at saka yung isa natin is Angeles, Pampanga. Okay? Look us for packing na to and for shipping. Make sure walang lamang bala at saka pasingarin. Okay? Mga ka-airsoft, lahat ng unit natin, just a hard case. Lahat ng Night Viper na kalagay. Lahat ng unit natin, ang pangako natin sa ka-airsoft natin, lifetime warranty. No? Just in case na may problema, dalhin nyo lang sa amin or makipag-ugnayan kayo para pag-usapan natin kung paano natin i-resolve yung problema mo. Okay? Tapos, pre-maintenance, pre-service, pre-adjustment, pre-trigger job, pre-tuning every month sa lahat ng ating mga ka-airsoft. Find a way lang na madala nyo rito or maipadala nyo rito para maayos natin. Calling all the attention of yung mga past na ka-airsoft namin, yung ka-airsoft namin 3 years ago, 4 years ago, 5 years ago, and up to the present. Kung merong kakaiba sa unit nyo, kung may problema, message nyo kami or ipaship nyo sa amin para magawa natin ng paraan, mabuhay ulit natin yung airsoft nyo, okay? Libre lang po kung sa amin nyo binili kasi meron tayong lifetime warranty, okay? Mga ka-airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po and have a blessed day.